Guys, meron tayong rice cooker dito. So ito ay walang power. So check natin dito. Saksak muna natin to. Yan. So walang power guys. Kapag sinaksak mo yan, dapat ay magkakaroon siya ng power dito, indicator. Dapat nasa warm. Ito yung ating alamin kung ano ang problema nito. So bubuksan natin ito dito sa ilalim. Okay. Tanggalin muna itong saksakan. Tapos baliktarin natin. So tanggalin muna ito. Alright, ito nabuksan na natin. So alamin natin kung alin ang may problema dito. Okay, so umpisahan muna natin dito itong kanyang thermal fuse. And pag okay ang thermal fuse, check natin itong mga wire niya. Ayan, lahat ng wire. Tingnan natin kung mayroon silang continuity. Gumamit tayo ng multi-tester. Tapos, check natin ito. Iset natin sa ayan, continuity. Tapos, ilagay sa sound. Okay. Okay, mag-umpisa tayo dito. Ayan, ito. Ito yung thermal fuse. Okay, umpisa natin sa thermal fuse. Okay, wala siyang tunog. Ayan, pag dinagay ko dito, tutunog, siyempre. Pag dito, ayan, so walang tunog guys. Okay. So, confirm natin na ito ang may sira na ang kanyang thermal fuse. Kasi kung dito naman sa iba, mga wire, gaya na ito, gaya na ito, meron dito, yan, okay, so meron siyang hindi siya putol guys. Ito namang puti na wire, tingnan natin doon. Ayan. Okay, good naman ang kanyang white wire dito sa blue wire. Okay. Okay, so merong continuity ang blue wire. Okay, so good naman lahat ng mga wire niya. Ito lang ang thermal fuse ang walang continuity. Okay, so tatanggalin natin yan. Pero bago natin tanggalin ito, tanggalin muna natin itong buong to. Kasi hindi madudukot ng Phillips screw yung screw dito. Pero ito, tanggalin muna to. Check ulit natin guys. Ayan, so walang continuity. So sira itong thermal fuse. Okay, papalitan natin ng thermal fuse. Okay, meron akong thermal fuse. So ito yung ginawa ko sa dating rice cooker namin na sira na. Okay, check natin to. Ayan, okay, may continuity siya. Okay, so good na siya at testingin natin. Saksak natin ito dito. Ayan. So yan guys, meron na siyang ilaw.
Kapag ganito guys, grade ka agad siya, ay ang thermostat ang may problema. So ito yung thermostat niya. Ito. Dapat kapag sinagsak ito, nasa warm muna siya. Sa sitwasyong ito, nasa red ka agad. Ang gagawin natin ay i-adjust lamang itong thermostat niya. Okay, so tanggalin muna natin ito guys. So dito guys, nagkaroon ng contact yan dito kaagad. Dapat ganito muna siya. Wala muna siyang contact. So sa kaso niya, nagkaroon siya ng contact. Kaya i-adjust natin yon upang bumuka siya ng pagganon. Okay. Sa pag-adjust naman dito, pipihit lang ito dito sa ibabaw. Okay, gagamit tayo ng screwdriver, yung maliit, yung kakasya dito. Tapos ipihit natin ng clockwise or depende kung bumuka na siya or hindi. Pag pinihit natin ng clockwise ay hindi pa siya bumuka, ibalik natin, counterclockwise natin. Yan, hanggang sa marinig ninyo yung pitik niya. Ayan, pag pumitik siya, tik, gumanon, ibig sabihin bumuka na yun. Makikita nyo naman guys eh. Ito. Subukan natin guys ito. Gagalawin ko ito. Ayan. Kung naririnig ninyo, ayan. Ayan o. Okay. So yan guys, ito ang pipihitin natin. Ayan. Tapos, pag may narinig kayo na mag-click na siya, tama na yun. Okay, so pihitin natin ng clockwise. Okay, so ayaw sa clockwise, pihitin natin ng counter. Yun. May narinig kayo na nag-click. Okay na yun, bumuka na siya. Pero dagdagan pa natin ng buka ng konti lang. Ayan, so okay na yan. Alright guys, so saksak na natin to ulit. Ayan guys, nag-warm na siya. So okay na yung ating ginawa. So ibalik na natin yung kanyang cover dito at lahat ng nakatakip dito at itry natin yan mamaya. Alright, testing na natin. Ayan. Nasa warm na siya. Patong natin to. Tapos, itong selector. Ayan, nagkukok na siya. Pag binitawan ito, kailangan siya ay pupunta ng warm. Ayan, bitawan natin yan. Okay, nasa warm na siya. So, good na yung ating ginawa guys. Ulitin natin. Ayan. Tapos ilagay sa cook. Okay. Iangat. Ayan. Bumalik siya sa warm. Ayan. So, ganun lang kadali guys ang mag-troubleshoot ng rice cooker.